nag-makeup pa si Mima. Oh, siya humingi ng link eh. 'Di ba? Kay Argo Bingot, hello po. And then kay Erwin Lopez. Ayan, yan. Okay. Ayan na, umakyat na. Lipat ka ng device. Mima? Wala eh. Yan. Okay. Pumasok na pala. Yan, teka lang ah. Mamaya na. Mamaya na. Hindi. Panoorin. Sige. Ako muna. Balik ka na lang. Ako muna. Balik ka na lang. Okay. Adyan si Mima, no? So ngayon mga kababayan, pag-usapan muna natin tong vlogger na to. Okay. So, ayoko nang sabihin yung pangalan niya kasi medyo hindi siya relevant pero medyo bastos kasi ng konti ito eh. So ito tingnan niyo to ha. Ito yung video niya eh. Sige. Kaya, oy, ikaw din, Mima Punyeta. Ang pangit ng pangalan na puta ka, katulad ng mukha niya. Oy, Mima Punyeta, may size ka. So ano ba, kilala niyo ba to? Kung makapangit ng mukha, no, akala mo nakagwapuhan. Hindi nga mga kababayan, no. Ako sinasabi ko naman hindi naman ako ganun kagwapuhan eh. Pero kung ganitong klaseng mukha lang din naman yung magsasabi na pangit yung isang tao, eh mayahiya ka naman sa balat mo, eh balat kalabaw ka eh. Teka lang, Mima, teka lang. Teka lang, isin natin to Ito. Ito yung nakita kong video eh. Sige. Kaya, oy, ikaw din, Mima Punyeta. Ang pangit ng pangalan na puta ka, katulad ng mukha niya. Oy, Mima pangit daw yung pangalan, pangit daw ng mukha mo, no? Mima Punyeta, may size ka ha. Oo, balita ko nung nakarang rally, kinulimbat mo lahat ng pera. Yan. So ito mayroon siyang issue dun sa rally, no? So, una kasi, hindi naman si Mima yung organizer. Una sa lahat, 'di ba? Tama naman, 'di ba? So bakit mo kukulimbatin yung pera? Yan tuloy, walang nagpunta sa rally nyo. Eh, balita ko, tigwa 1.5 ata yung mga tao. Ginawa mo lang atang 500. Eh, pamasahe pa lang daw sa jeep nila yung kulang na. Hindi, pero totoo, no? Ang pangit ng mukha niya, no? Hindi nga, sa totoo lang. Eh nako, Mima Punyeta, wag kang ganyan. Oo, kalalaki mong tao, mandurugas ka. Wag ganun ha. Kalalaki mong tao, mandurugas ka. Lalaki ka ba? Lalaki ka daw eh. Sinasabi lalaki ako. So her. Ha? Yan. So, ewan ko lang, no? Hindi kasi hindi ko lang talaga alam, no? Ano ba nagsimulan nito? Bakit ba nagkakaganyan yung unggoy na yan? Ano ang problema niya? Ganito kasi yan. Di ba mayroon akong nilabas na video, yung ni Oo. Maharlika, video niya, tinira niya ako. Tapos, late ko na nga nalaman, di ba, na tinira niya ako. Tapos, nung nakaraang araw, tumambay ako sa live niya, tiningnan ko lang. Tapos, bigla niya akong tinira ng unexpected things, di ba? Nandun ako, tapos tinira niya ako, hindi naman ako nagko-comment. So, napa-comment ako. Sabi ko, ang saya naman itong masayahing unggoy na to. Teka. Guys. So papansin eh, no? Hindi, teka lang, no? Teka lang. Kasi may, ito eh. So kasi, ang alam ko kasi, no? Medyo nag-research tayo dito no, sa tao na to. Kasama siya dun sa, sa mga pinatawag ni Digong nung isang araw. Di ba si Digong nagpatawag ng mga troll farm, yung mga sinasabing bayaran ng mga vlogger niya, andun siya. Ayun no. Andiyan siya. Ang pangit niya pala talaga, no? Ayun yung mukha niya. Ang pangit nga. Oh. Kung nakikinig man yan yung hinayupak na yan, girl, ang pangit mo. Alam mo, Takero ha? Wait lang. Wala naman talaga akong balak manghalongkat ng buhay niya. Sa totoo lang, dahil this is not my thing. Yung magpasikat, vloggers to vloggers, hindi po yun yung things ko. Katotohanan tayo. Totoo lang. Hindi, ito lang, no? Di ba, nabanggit ko naman sa GC natin, na kapag bumaba na kasi yung level ng usapan na vlogger versus vlogger, medyo in my own opinion, no, medyo hindi na rin kasi maganda yung nagiging usapan. Well, entertaining siya, pero
syempre, parang ewan ko lang kasi nagsimula ako sa ganyan eh. Pero masaya 'to, sa totoo lang. Kasi kung personalan lang naman palang gusto nitong hayop na 'to, yari siya dito, 'di ba? Yari siya dito. Actually, Kasi pero ang daming baho pala nito, yes, 'di ba? exactly. Totoo. Ang Ayun, dami. Sobra. Grabe. oh. Nalula ako. Talagang hindi ko expected na, oh my God, ito yung titira sa akin. Pero wala talaga siyang makikitang butas sa akin kasi hindi naman ako scammer, hindi naman ako nanghuhut-hut ng mga, yung magpa-poverty porn ka, charity vlogger. Although hindi ko naman nila lahat ng charity vlogger. Pero itong taong to, grabe. Takero, nung nalaman ko yung mga in-scam niya, nag-message sa akin. Nalulungkot ako sa mga OFW. Mantakin mo, nagtatrabaho sila. Tapos, syempre, dahil napanood nila yung kababayan natin na naghihirap, tinulungan nila kasi charity vlogger to eh. And then, ang nangyari, in-scam niya, hinututan niya. So, naawa ako sa mga OFW na yun. Lalo pat mayroong isa na OFW na 1.2 million ang in-scam niya. So, naiiyak ako kasi, pera yun ng OFW, pinaghirapan niya yun eh. Diba? Ito ano, Nakakaawa, take. ito yung ano ito yung mga nakita kong resibo dito na nagpadala sa kanya ng pera eh. So may 30,000. So yung ano mo, yung 1.2 million hindi ko alam yun. Malamang Ano yan, takero? Galing din yan sa na-scam niya sa 1.2 million. Balik, hindi po isang bagsakan na dinirekta. Kumbaga, every 2 weeks, binibigyan siya ng 40 to 50K allowance. Ito malaki, Tapos, ito malaki kada to. monthly, may allowance din siya. 45,000 to oh. Ito 45,000 to oh. Itong resibo na to oh. Yes, totoo, takero. Nakalive ako, Ano? Sir Mike. Wait lang. Nakalive. Oy, Mike, teka lang, Mike. Sabi mo sa akin, akit siya dito. Umakat siya dito, sabihin mo, umakat siya dito. Pakyatin mo din yan. Nako. Oh, Mike. Sabi mo, teka lang, message ko nga. Teka lang. Tumawag sa'yo, Mike, tumawag sa'yo. Oo. Teka lang may message ko lang. Kasi pati si Mike binanatan nito. Hindi kasi yung point kasi dito, kung titirahin mo yung kapwa mo rin vlogger, well, magkaiba tayo ng politika dito. Pero kung titirahin mo naman yung kapwa mo vlogger, sana isipin mo naman sana na malinis ka rin sana. 'Di ba? Ito pala, meron palang mga ano to eh, meron palang mga meron palang mga scam pala to eh. Kita nyo? Kitang-kita, in-scam niya. Ganito, takero. Galing pala yan sa isang charity vlogger. Yung pangalan, Kalingap. I-contact mo muna si Mike. Ako muna magsalita. Ganito guys, sa mga nakakapanood sa atin ngayon, itong si Jay Unggoy, galing po siya sa isang charity vlogger. Which is, yung layunin nila is tumulong. Yung admin naman nun okay. Kaya siya tinanggal sa Kalingap dahil nga may issue. Alam niyo yung nakakaiyak dito kasi napakadaming sponsor ang nahututan niya, hindi lang sa Kalingap, bagkus pati doon sa TVJ. Si Tito Soto, in-scam niyan. Sa mga hindi nakakaalam, Tito Sen, in-scam niya kasi sabi niya meron daw siyang pamangkin na namatay. Pero napag-alaman, si Lala na din mismo yung nagsabi, si Lala Soto, napag-alaman nila na wala naman pala. Scammer. Kaya nga, bumaliktad eh. Ganon. Nakakagigil guys. Kaya nga ako, kung yung mga maliliit nga, kung yung mga malalaking tao nga na scam niya, katulad nila Tito Sen, how much more pa kaya sa mga OFW? Diba? Nakakaiyak na, nakakalungkot na, nakakagalit na, nakakainis, nakakayawa, nanggigigil ako. Sir Mike, tinira ka. Alam mo kung ano tinira na sa'yo? Bakla ka daw. Suntukan daw kayo. Hello. Ano, suntukan? Alin ba? Sino? Galit na ba sila sa akin? Pambira, makikipagbasyagan na ng mukha. Ganun ba yung mga DT shit? Pambira. Hindi na makaka-argumento at ang
final ano nila, resource nila, suntukan. Oo. Pambihira Ayun na talaga namang hihina ng ulo. Alam mo, Mima, Takero, shout out sa lahat ng mga nanonood, no? Ganyan yung makikita, mga bobo, tanga, at may bonus pang kamangmangan. Bakit Tama. kanya? Wala na sa argumento. Bakit? Nakikipag-away ba kami? Away ba gusto namin? Totoo yan, totoo yan. Di ba? Nakikipag-away ba tayo? Argumento lang naman ang pinag-ano natin dito, pinagtatanggol natin. Para daw mapatunayan na bakla kailangan daw suntukan. Anong klaseng kabubuhan yan? Para Di, mapatunayan na lalaki, kailangan eh, suntukan. Boss Mike, ito nga ito 'di ba nagkaroon ng meeting si Digong nung nakarang araw sa mga troll fan niya. Andun siya, kasama siya doon, no? Andun siya. Hindi naman na nakakapagtaka, nakasama siya diyan. Oh, 'di ba? Samahan ng mga tanga, bobo at nuknukan ng mangmang. Oh, 'di ba? Bobo. Tama, Sir Mike. Bobo, bungog, bulok. Mga bobo. Sir Mike, hindi ko talaga balak makipag-away kasi hindi naman talaga yun yung thing ko. Hanggang argument na lang tayo, katotohanan tayo Pero sinisimulan tayo. Nakaka-apekto din naman to sa, well, hindi naman ako apektado, pero madami mga viewers ko na sinasabi nila sa akin, Mima, hanggat hindi ka nagsasalita, parang pinapatunayan mo na totoo daw. Pero although pwedeng hindi ko naman patulan, pero sobra na below the belt na. Kung nilalait yung physical appearance ko, yawa, ang ganda-ganda ko. Mas Correct. ganda pa ako sa jowa niya. Tama. Hindi, tsaka ganito, Mima. Oh. Suntukan yung pinaka-final nilang sagot kasi wala nang maisagot. Exactly. Pambihira naman. Kita mo naman yung mukha ko sa mukha niya. Grabe naman, di ba? Makikipagbasagan ng mukha yung mukha ko. Pambihira naman. Para kang nakipagbasagan kay Gabby Concepcion tsaka sa isang Chongo. Di ba? Pambihira naman. Lugi-lugi tayo nung kailangan sa lamang tayo lagi. O ngayon, dahil hindi na sila makasagot, dahil hirap na sila sa argumento, sadsad na yung inaniban nila na grupo. Di ba? O, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kapakanan ng sambayanang Pilipino na dapat doon tayo tumutok. Yung argumento at pananaw sa Saka, mga Sir Mike, siguro ito na ata, Sir Mike, yung perfect timing din. Kasi yung mga OFW na mga walang boses na in-scam niya, siguro ito na din ata yung right time na tulungan din natin. Kasi biruin mo, Sir Mike, may in-scam po siya na 1.2 million OFW. Nakakaawa naman po. At ang dami niyang sponsor din na in-scam. Naawa po ako sa kanila kasi hindi pa po nila nakakamit ang justice. Naawa po talaga ako sa kanila, guys. Yes, Scammer nakakaiyak, pala Sir yun. Mike, kung malalaman mo. Scammer pala. Pero Yes, pero nakakapagtaka dito, no? Si Banat Bay may issue din sa pera. 'Di ba? Tapos si Oli may issue din sa pera. No, karamihan talaga ng mga DDS talaga may issue sa pera, no? Especially sa pambubudol pambubudol sa mga follower nila, no? Tingnan mo si Sarah, 125 million confidential funds within 11 days. Si Pulong, 57 billion. Si Duterte, Parmali, 56.7. Diba? Mga mukhang pera, mga humuhutot sa pera ng kaban ng bayan. Si Banat Bay nagbenta ng ng bulok na sasakyan. Bulok na kotse. Grabe. Tapos si Dada, nanghingi ng wheelchair para sa anak, tapos nakasampung wheelchair na. Ilang wheelchair ba kailangan ng anak ni Dada? Talaga? Hindi ko alam yung mga issue na yan. Meron yun. Nangingi siya ng wheelchair para doon sa anak niya. Yung hiningian niya na pala 10. Tapos nag-usap-usap pala yung mga nahingian. Nagtaka tuloy yung mga follower ni Dada. Ilang wheelchair ba kailangan ni Dada? Bakit lahat tayo hiningan ng wheelchair? Lahat din sila nagbigay. Ay, pero isa Takero tsaka Mima. Parang napipin ko tuloy na relevant na ako sa mga issue kasi napapansin nila ako. Exactly, Sir Mike. Diba?
Kaya naku, nakakapwatag naman, di ba? Talagang napapansin na nila ako. Diyos ko. Gusto ko si Banat May, pinansin na ako. Sir Mike. Di ba? O, Banat na yun. sino po kaya? Sino ko hindi pa papansin sa akin? Hayaan mo na yung mga amuyong lang naman yun, hindi importante. Di ba? Hindi kasi ito kasi no, kaya medyo interesting kasi itong tao na to. So bukod doon sa pangi-scam niya, meron pa palang itong kaso sa DSWD. Kasi yung inasawa pala Yes. nito is 13 years old. So Ano? minor. Sir Mike. Binomba Oo. niya So, 13 years old. So Totoo ba actually yan? hindi pero yung kasi binasa ko yung statutory rape, 12 years old naman pala. So hindi siya pasok doon. Pero pasok siya doon sa child abuse, pasok siya doon. Kasi nga minor 13 years old eh. Yan ang Ewan ko, Mike, pero kasi ito yung picture ito yung picture na pinuntahan siya mismo ng DSWD doon sa bahay niya. yan Di no? ba? O yan, ito yon. So 13 din. Ang alam ko 13 nung nakilala niya, 15 years old ngayon yung babae. Minor pa rin. Minor Pero pa minor rin. pa rin yun. Ano yun? Minor pa rin yun. Pedophile? Pagka ganyan, pedophile yan. Grabe. Siyap. Ay, sorry. Kakadiri. Walang-wala. Tapos ko lang kasi ito sinimulan niya kasi kung wala naman siyang bao, di man natin malalaman to. Yun nga lang may mga pictures tayong pinakita dito Ito may picture dito na DSWD daw po 'yan. O di ba tapos nambubudol pa. Tapos ngayon, tatawagin si Mima na ng scam ng 1.5. Tapos si Boss Mike, anong sabi niya kay Boss Mike? Suntukan daw. Tuntukan daw. Para malaman daw kung sino bakla. Oo. Oo. Diba? Ay, alam mo Boss Mike, ang tagal ng issue sa iyo 'yan. Hindi ano ba ayaw mo bang sagutin 'yan? Oo. Okay, siya sinasagot Pinakita ko. ni Mima. Oo, bakla na nga ako. Bakla. Oo, ano pa? Oo, diba? Oo, ano pa? Tapos niya din, sabi niya kay Mark, suntukan daw sila sa BGC. Tapos ang nangyari, nagtago daw si Mark. Sabi ko, si Mark magtatago sa katulad mo. Si Mark Ramos. Uy, grabe. Pati si Mark, ganun na lang kagad. Si Mark Ramos. Hindi. Tinira Tingnan mo niya. naman nito. Ikumpara mo naman yung katawan niya dito sa katawan ni Mark. Tingnan mo naman kung sinong mabubugbog dito. Ito naman katawan niya. Alam mo, Insan, Mima, yung mga ganyan na nagyayaya na nasakitan, wala na laman yung utak, hindi na maka-stick sa argumento, wala nang utak. Ako, nabubobo na ako. Hindi na ako makalaban. Suntukan na lang. Gano'n, sobrang inis. Ang ganda lang ng kilala yan. Hindi nga ako nanonood din sa mga yan. Hindi ko rin talaga kilala to. Hindi ko rin kilala to. Pero malaki siya, 200,000 subscribers, no? Pero napaka-unknown niyan. Hindi ko rin talaga siya kilala. Ganito yan, hindi yan katulad sa atin na kahit medyo mababa yung subs natin, kilala tayo. Kasi siya, yung sumasabit kahit kanino, una sa Kalinga, pangalawa sa TVJ, tapos ngayon kay Digong. Kasi malaki daw yung yung bayaran sa kabila. May nagtimbre sa akin na umaabot daw ng 120 monthly sa mga 200k ang subs. Pero hindi ko kino-confirm na totoo. Pero Sana all, no? ba ako according to my source. Tayo naman, Mima, Takero, magkasya na sa atin yung kinikita natin sa YouTube. Dahil naman meron naman binibigay si YouTube. Alam ko naman na sasapat na yon, di ba? At saka sa mga... At saka Boss Mike, tanggap na natin na nakuripot talaga si PBBM. Tanggap na natin yun. Kaya yun tayo umaasa dyan. Nakalimutan yata nila na Ilocano si Presidente. Diba? Oo. Kaya nga mga mas galante pa nga yung mga natin Nima, yung mga subscriber natin. Mas galante pa Oo. Kaysa kay Presidente. Buti pa yung mga subscriber natin nagbibigay, no? Si President, wala kahit piso, ayaw talaga. Kasi kuripot nga ang ating Presidente. Ayaw niya ng madugo, madumi, halalan. Ganito yan. Ang aking pagkakaunawa dyan.
si Presidente hindi niya na kailangan magbayad kasi nakaupo na siya. Nakaupo na nasa power na siya. Ano pang kailangan niyang bayaran? 'Di ba? Ang kailangan magbayad yung mga taong gustong mangagaw ng kapangyarihan para makakurakot ulit. 'Di ba? Kailangan nilang mamuhunan. 'Di ba? Yeah. Para mabalik sila sa pwesto at ano tawag diyan? Palakad nila, mainobra yung mga ahensya na pwede nilang pagkakakitaan. Anyway, shout out Rowena. Hindi ko nakikita yung mga natin, yung mga viewers natin eh. Dito ako sa StreamYard. Mima, Takero. Kung gusto lang natin ang kita, di doon na lang tayo sa kanila. Ang laki pala ng bigayan. Di ba? At saka doon tayo sa isang senador na nag-o-offer talaga ng bayad. Natatakbo ata sa 2028 election. Yun, medyo malaki yun. Ganito, Sir Mike. Alam mo, nung nalaman ko yun, 120k monthly sa mga 200k subs, parang feeling ko, sabi ko, ay, ang angas naman nito, 120k monthly. Samantalang ako, yung month ko dito sa YouTube, nasa 13,000 lang. Maliit lang, guys. Maliit. 13k lang. Oo. Alin? Yung sweldo ko dito sa YouTube, nasa 13k lang. Monthly ko yun, ha. 5 content sa isang araw. Ganun lang kalit. Pero hindi naman ako for the views, eh. Hindi naman ako for the money. Ang ginagawa ko naman kasi dito, para po iangat, tulungan ang administrasyon. Kasi yun po tayo, eh. Nandito tayo sa tama. Yun po yung nasa puso ko. Wala po sa akin yung fake news na yan. Hindi po tayo ganun. Maliit man yung sinusweldo natin dito sa YouTube. Walang problema yan, eh. Kasi ang akin dito tulungan ng administrasyon. Kasi yan tayo, may prinsipyo tayo. Tama. Oo. Alam mo, Sir Mike, yung sinusweldo mo monthly sa YouTube, nasa 9k lang yan. Pustahan tayo. Magkano? 9k. Tama ba? Baka dollars yun, ha? Baka dollars yun, Ano ba yung dollars ba pinag-uusapan? Peso. Peso! Oh, 15,000 pesos. siguro mga ganun. Hindi, kasi alam mo ako, yung mga sinisweldo natin, alimbawa, ganyan, extra natin yan eh. Masaya ako, nadilibang ako, tulad yan, nadilibang ako. Parang pang-break ko yan sa mga isipin ko sa mga hanap buhay. So, malaking tulong yan sa aking ano ba yan, tawag dyan, para hindi sa stress, no? Ito yung aking diversion eh. Ang sarap nawawala stress ko dito. So ngayon, kung meron man akong kinikita dyan, kulang pa yan sa mga tinutulong natin. Tulad yan, next week, meron manasunugan, tumawag sa akin, 40 pamilya. So kailangan na naman ng tulungan, sabi ng tropa. Di sige ka ako, wala nang problema yan. Basta pagtulong at diretso sa tao, okay na yun. Di ba? Sa mga kababayan, pagdating na sa sweldo, normal lang naman kami mga vlogger, kumita naman. Di ba? Pampalubag. Di ba? Tulad niyan. Nag-refill ako, Sir Mike, ng revenue ko, 13,000 lang, Philippine peso, yung sinusweldo ko, pinakamataas na 15,000 sa YouTube ko. Kasi hindi naman lahat ng video ko monetize eh. Ganun, ino-off ko yung monetization. At saka hindi ka naman nagla-live madalas eh. Hindi ka nga nagla-live. Saka hindi ako marunong mag-live. Dito ka nag-live sa akin eh. Oo. Guys, turuan nyo nga ako. Hindi ako marunong mag-live eh. Takero, turuan mo nga si Mima. Kasi si Takero kasi sumisweldo yan ng mga, siguro mga yan. Mga nasa kulang-kulang 10,000. Oo. Dollars ba yan? Peso? Dollars yun, siyempre. Hindi, pero pero sa engagement, mas malakas kayong dalawa sa akin, di ba? Kasi, si Boss Mike, grabe, no? 2 beses, 3 beses isang araw mag-live. Kasi Ako di ko kaya yun. Kasi hindi na ako lumalabas ng bahay, hindi tulad nung araw. Di ba? Aalis ako ng gabi. Uuwi ako ng bahay after mga 3 days, ganun.
Okay, ngayon, syempre behave na ako kasi loyal akong tao. Oo nga pala, oo nga pala, oo nga So, pala. anong gagawin ko dito sa bahay? O, di, nilalambing-lambing ko lang si Jen Angeles. O, di ba? Tapos, syempre, pagkatapos nun, wala nang gagawin. O, mag-live ka ng 1 oras. Pag napasarap ka, paabuti mo na 1 kalahating oras. O, mamaya ulit, ganun din. Di ba? Syempre, kailangan samahan mo na yung jowa mo sa bahay. Huwag ka nang gala-gala tulad dati. Baguhin mo lahat yun. Si Mima kasi kaya ayaw mag-live, ang dami niyang dahilan, pangit daw siya sa camera. Eh, tingnan niyo naman kung pangit ba yan. Ay, Mima, Oh, kung pangit ka, ano pa si yun, sino ba yung kanina? Yung mukhang gorilla. o yun, yung gorilla vlogger. Pambihira ka naman. Kaya Ayan, nga, tignan mo, hindi na ihiya kahit na sobrang kapal na nga nung nila, filter nila. Hindi pa rin Ayun, tumatalab, di ba? O kita mo yan, mukhang pakulaw na gorilla. Hindi nahihiya. Tapos ikaw nahihiya ka. Pambihira. Sir Mike, sa totoo lang, tinry kong mag-live. Tinuruan ako ni Sir JDB noon. Kaso nag-live ako lang din yung nakakapanood. Hindi nagpo-public, hindi talaga ako marunong. Tapos nung nag-live ako sa sa Liwasang Bonifacio, tinuruan ako ni Batang Toits Manila. Sabi niya ganito, public mo. Siya yung nag-ano sa akin. Nag-ano ng thumbnail, tinuruan niya ako. Ganun ako, di pa ako marunong. Sabi ko, ano ba naman to? Ang tagal ko na sa YouTube, di ako marunong. Hindi, pero hindi kasi yung kasi ikaw kasi sanay ka sa sa content, pero pag nasanay ka sa live, hanapin mo talaga yung live kasi meron kang meron kang interaction sa mga viewers eh. Kaya nga. Oo, ayun Katulad talaga nito, yung may nag-comment si Rowena. O gusto ko yung mga ganun yung nasa-shoutout ko sila. Si Ai Oh, yan, Chang, oh. ganun, gusto ko nasa-shoutout ko sila. Hindi talaga ako marunong as much as I want. Gusto ko talagang mag-live kaso hindi talaga ako marunong. Parang pinapanood ko lang din yung sarili ko. Ano ba yan? Hindi talaga marunong. Turuan mo Kaya- takero, Kaya ba? gusto kong banatan yung Bibara na yun. Gusto kong banatan siya para may live audience ba na nanonood sa akin na, Mima, go Mima, ganon. Go Mima, fight Mima, fight. Putik, wala talaga eh. Hindi Pero talaga tuwa talaga ako. Sinasayawan ko na lang, Sir Mike. Sinasayawan ko na nga lang eh. Tuwa ako talaga. Oo. Tuwa ako talaga. Napapansin na nila ako. Dati hindi naman ako pinapansin ng mga yan. Hindi, dati ano Sir lang eh. Mike, going to 100K ka na. Congrats. Oo. Oh, mamaya. congrats. Tingnan ko Hindi, nga. ano lang dati si Mike eh, parang parinig lang eh. May baklang vlogger, di ba? Bakla, puro nga bakla eh. Wala. Mahihinang nila lang. Hindi maka-stick sa argumento. Oo. Diba? Oo. 45 na lang. Oo. Takero. 100,000 na. Oo. Diba? Ito. May papasok na pogi. Ito, nagda-drive pa. Ay, nako. Uwian na. Ay, naku. Uwian na. Nandiyan na yung MTM tayo. Kompleto na. Oo. Ito yung Naghampa. MTN eh. Oh. Mark, Takero, Mima. Vampirang grupo Ay, to. Sir Mike, MMTM. O, diba? Tatlong M. Tapos si Takero lang yung mag-isa. Ay. Alam ko na kung bakit nagpapapansin yan. Bakit? Baka gustong sumama ng Japan. Kasi sa totoo lang, hindi naman basta-basta makakalabas yan. O tingnan mo, di ba dapat nasa Hong Kong sila? Dapat kasama sila sa Japan. Kasama sila sa Amerika. Ano nangyari? Ba't di kayo nakasama? May mga record. Pansinin ninyo. May mga record Oy, sila, Sir no? Mike, baka mamaya maging issue yan, yung Japan. Hindi. May mga record talaga sila. Si Banat Bay may kaso. So, hindi siya makakalabas ng bansa. Correct. Di ba? Tapos, Pansin nyo? si Jay Guevara may kaso sa DSWD. Hindi rin siya Correct. makakalabas ng bansa. So, isama na natin si PL. Si PL. Liliwanagin ko lang ha. Sarili ko pong pera, yung panlilibre ko sa kanila. Baka isipin ng iba dyan, di ba? Sariling pera po yun. Naririnig ba ako? Oo. Sige. Suntukan daw kayo. Suntukan daw kayo. Tukan daw kayo. Oo naman.
palag ako dyan sa kahit ngangit versus ngangit Mark, kung Mark, ngangit, oh. Mark, Papalagan ko, eh. Mark, ikumpara mo naman yung katawan nito sa katawan mo. Tignan mo naman yung katawan nito. Hindi, oo, sabi ko nga, eh, nung pinasa sa akin ni Mima, sabi ko, papalagan ko, eh. Papalagan ko. Bigyan Tingnan natin nyo guys. Yung kilikili may anghit. Ay, teka lang. Lakihan ko. Patingin, bigyan natin ng date tsaka araw. Ayan. Papalagan ko. Ayan naman pala eh. Walang Mauna na muna si Marco. Dali, wala yung wala yung pangit tapos gwapo. Walang ganon. Papalagan natin. Okay lang. Walang problema. Ayan. Ayan. Pero ako, Mark, hindi ko isasapalaran itong mukha ko sa kanya. kaya Sir Mike, amin na lang ako, wala, bakla sinabi ako. Yan bakla Baka ako. magasgasan. Mga kababayan. Sir Mike, sinabi ko na Bibigyan ko pa siya ng 1,000. may anghit. Bibigyan ko siya ng 1,000 kapag isang makatama siya. Kada isang tama niya sa akin, 1,000 siya. May isang tama, 1,000 Hindi. Pero sakto, si Mark uwi ng August yan eh. So yun, pwedeng iset ng August yun, no? Alam ko, pwede. uwi siya ng August. Wala. No rules bearing. Ganon, okay lang yun. Basta katawan lang, no? Kamay, paa lang, no? Lahat, oo. No rules Ulo, bearing. lahat, balikat, oo. Kahit mga gat siya, mukha namang aso eh. Hindi, nakimima yung picture eh. Nakimima yung picture eh, yung malinaw na picture eh. Mukha ba talagang aso? Nandun, sinend ko sa grupo natin. Tingnan mo. Grabe naman kayo sa aso. Seryoso. Kung totoo yung minor yung kasama, people of the Philippines ang kalaban yan. So kahit sino pwede Oo nga pala. Oo nga Sir pala. Mike, baka gusto mo. Kasuhan namin. Paglaan Ito nga pala. Napag-usapan pala Ano yan natin. eh? Napag-usapan pala natin to kanina. So minor yung inasawa niya. So ang balita natin mukhang ayaw ata din magkaso ng nanay. Yun nga lang, pwede kasi to kasi people of the Philippines, di ba? So pag-aralan siguro natin to, no? Baka pati nanay pwedeng kasuhan dito eh. Di ba, alam ko ganun eh. Baka pati ata nanay pwedeng kasuhan dito kasi pinabayaan niya yung anak niyang ano eh. Di ba? Tapos Sir Mike, yung ginagawa niyang cyber libel. Sampulan nga natin, Sir Mike. Mima, hayaan mo na siya. Kasi, abala lang yan. Wala namang kwenta. Buti sana kung medyo mataas-taas, ganon. Kaso, basura eh. Di ba? Parang pumatol ka sa basura, walang kwenta. Exactly. Para patulang pa yan. Tingnan mo na nga yung itsura, di ka na naawa. Oo. Tao pa ba yan? Di ba? Pero ako seryoso ako doon. Palag ako doon sa suntukan na yun. Kasi, tawag dito, pwede naman natin pagbigyan. Ano? Nung nandyan ako, sabi ko, nung nandyan ako sa Pilipinas, sabi ko, sige, suntukan. Una si Banat Bay, pagkatapos namin ni Banat Bay, same day, same time, yung kahit apat sila. Si Dada. Basta isa-isa, okay lang. Akala ko sabay-sabay. Tapos, Sir Mike, lalaki daw ako. So, balik kampi tayo, Sir Mike. Suntukan natin. Diba? Hindi kasi, Mima, hayaan mo na sila kasi wala na silang argumento. Hindi na sila makapagkatwiran eh. Durog na yung inaano nila eh, pinagtatanggol nila eh. So, ang huli niyan, yun na nga lang. Suntukan na lang. Ganon. Hindi, tsaka yung tanong dito, bakit pinapayagan ni Digong na pasukan siya ng ganyang klaseng tao sa grupo niya? Di ba, isipin mo, di ba?
damay-damay daw kasi. Mapasok yung ICC, iniimbestigahan sa West Philippines Di damay-damay daw. Insan. Sagutin ko lang yung tanong mo, bakit pinapayagan yan? Siyempre, doon siya bilong. Siya mahal ng mga pangit Di ba? Pag siya mahal ng pangit, doon. Tawa na tawa si Mima. Kasi samahan daw ng mga pangit. Totoo naman na pangit si Bibara. Tingnan mo si Banat Bay, pangit din, wala nang buhok Si Oli malapit na papanot, si Bustada parang pulubi doon sa may Santo Mesa. Si Oli. Kaya Oli pa. Diba? Sabi ko, pag ngangit lang. Kasi naman, di ba, malaki naman yung binabayad sa kanila kung totoo. Magpabelo naman sila, grabe. Ayusin nyo naman yung itsura mo. Ayun, dito ko nga yun, no? Di, yung sinita ko nga dito si Jason Sa Si Jason Sa 1 million yung bayad sa kanya kada buwan pero hindi man lang makapagpaayos ng pustiso. O, di ba? 1 million pero yung pustiso hindi. Buti pa nga si FLM di ba? Naka-zirconia Oo nga. Buti pa kasi mangusin Ito 1 million Kaya pesos maayos na pustiso. Hindi ka makapagpagawa. Oy, bababa na ako in 15 minutes. Sige. Mag-live na ako. Sige na mga Isha, Mima, Takero, Mark, bababa na rin ako, ha? Sige. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Love you all. Bye-bye. 10 minutes pa. Sige. Din ako Okay na, baba na rin tayo lahat. May isa-shoutout muna ako mga nanonood. Tiningnan ko sa cellphone, naka-live pala. Shoutout to Rowena Dulay. Shoutout Yuki. Shoutout Maria Sara. Shoutout Gemma Raires. Shoutout EWFS, Turbo Lover. Shoutout sa inyo. Shoutout Herme Rodriguez. Yun lang. Ingat, mga kababayan. Love you all. Sige. Salamat. Sige, papaalam na rin ako. Yan, so hindi kasi unexpected kasi 'yon. Dapat kasi content muna ako ng isa tungkol kay Harry Roque and then aakit siguro sila. Yun nga lang medyo nang init nag-akyatan sila lahat So yun na yung topic natin. So maraming salamat sa audience pala si Tamski, no? Yan. So, Tamski, maraming salamat sa pagbisita, no? So, yan mga kababayan, kita na lang ulit tayo bukas, no? So, ito medyo pagpasensya nyo na lang po kung hindi po ako masyadong makagawa ng content this month. Kasi nga po, medyo inaasikaso ko po yung bakasyon ko po dito sa Maynila. And then, syempre, inaasikaso ko rin po yung medical conditions ko po. Okay? So, thank you, Shiro Kasi. Teka lang, bigyan ta ng jacket. Kanina pa siya nangingi ng jacket kaibigan natin. No? So, ayan na. So, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Bigyan ko muna siya ng jacket. Okay. Teka lang. Naghang yung cellphone ko. Okay. Hindi ko na makita. Ayan. Sige, bigyan natin siya ng add as moderator. Yan. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo. Sana bukas. So, sana nag-enjoy din kayo kahit papaano dito nga po sa pagbarubal namin sa isang vlogger ni scammer tsaka allegedly na PEDO. Yan. So, thank you mga kababayan. Salamat. Thank you po.